Ayun guys, usapang G-loan tayo. Ito yung kanyang tanong. Sabi niya, paano malalaman po sa balance ng loan kasi po hindi ko na mabuksan ang GCash. Salamat po sa sagot. Ayun, hindi na niya daw niya nabubuksan yung kanyang GCash. Siguro nawala, nasira, or yung kanyang GCash ay na-deactivate kaya hindi niya na-open. Paano nga ba niya malalaman kung magkano na ang kanyang balanse doon sa kanyang G-loan? At ito'y tanong din ng isa nating subscriber. Sabi dito, Sir, paano naman malalaman kung tapos na ka na sa G-loan? Saan mo makikita? Siguro nga, ito nga yung mga nawawala or deactivated yung kanilang GCash. Then nagbabayad sila sa mga iba't ibang bayad center para matapos yung kanilang G-loan. Paano ba nila malalaman kung magkano ang balanse nila, magkano ang kanilang, kung tapos na ba sila sa kanilang mga G-loan? Ayan, kung ititanong nyo rin, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Paano nga ba natin malalaman ang G-loan balance natin kung hindi na natin siya ma-open ang ating GCash or deactivated na ang ating GCash account? Paano natin malalaman ang balanse o kung may utang pa ba tayo or fully paid na? Unang-una po, dapat meron tayong bagong GCash account. Kasi ang gagawin po natin, kung ano yung meron dun sa luma, ipapatransfer natin siya kay GCash. Yung G-loan natin, pwede rin kung may laman pang inyong GCash bago siya ma-deactivate or mawala or manakaw, pwede rin siyang i-transfer. Ano po? Para gawin natin to, ganito yung gagawin natin. Unang-una, mag-open lang natin ang ating GCash. Diyan sa GCash, meron diyang help center. Ito, wala tong cellphone number, pero may help center. Pag mayroon kayo diyang GCash number, nasa left side bottom, doon siya makikita. Pindutin nyo lang. Then, dyan sa baba, hanapin nyo yung G-loan. Scroll nyo lang pa left side. Andyan lang yun. Magkakatabi yan ng G-Gibbs. Ayan, pag nahanap nyo na, pindutin nyo lang yan. Then, ito yung lalabas. Diyan, andyan yung manage your G-loan account. Ayan, pindutin nyo lang yan. At dyan sa G-loan account, ito yung lalabas. How can I update my mobile number for my G-loan account? Paano daw natin i-update ang ating mobile number for my G-loan account? Kumbaga, papalitan na natin yung lumang number dito na sa bago nating GCash number. Okay, after nyan, dalawa dyan ang lalabas pag napindot nyo na yan. Una, ito. Pag yung 1, 2, 3 step ang lumabas sa inyo, depende kasi kay GCash eh. Pag itong 1, 2, 3, may option 3, pipili lang kayo dyan sa dalawang nakalagay ng option 3. Sabi sa option 3, select the option that applies to you. Una, I still have a balance in my old account and need to transfer my fund, loan, and other GCash services to my new number. Kung kailangan nyo daw, i-transfer yung laman, yung loan, and other services ng GCash sa bago nyong number, pwede yan. Or yung number 2, option nyo sa number 3, I don't have any fund left in GCash wallet, just transfer my G-loan account to my new number. Kung gusto nyo lang na yung G-loan account lang ang inyong ita-transfer. Yan yung pwede lumabas na una. And syempre, minsan may lumalabas din na ganito. Walang option 3 hanggang option 1 and 2. Pag option 1 and 2 lang ang lumabas, parang ganito, pindutin nyo lang yung article. Yan, article yan. Okay. Pag napindot nyo na yung article, yan yung lalabas. Pwede nyo basahin, pero kung tutusin, pipindutin nyo lang tong chat with Gigi. Okay. Pag napindot nyo na yung chat with Gigi, ito yung itatype ninyo. Pahingi ng link for submit ticket. Basta bahala na kayo. Pwede English, pwede Tagalog. Ako, mas sanay ng ganito eh. Pahingi ng link for submit ticket for transfer ng all G-loan balance to my GCash. Yan yung una kong pagkakatype. Biglang nag-chat si Gigi. Ang sabi niya ay para mapagsabit ng ticket para sa pag-transfer ng G-loan balance mula sa lumang GCash account, maaari mo bang linawin kung iyong lumang account ay hindi na ma-access? Ayun. Kung hindi mo na ma-access, sabi mo, oo, hindi na ma-open, o kaya yes, pwede na rin yun. Then yan, lalabas na yan.
Nandiyan na yung submit ticket. Magsasubmit na kayo ng ticket para matransfer yung luma nyong account dun sa bago nyong GCash account. Kasama dyan yung GLoan, GGives, lahat kung gusto mo, or pwede ring GLoan lang. Yan, pipilapan nyo lang siya. Dun sa isa ha, dalawang option yung lalabas ha. Yung may option na 3 or may option na 2. Sa option na 3, ito rin yung lalabas. Sa option na 2 lang, yung may article, ito rin yung lalabas. Pipilapan nyo lang yan. Your email address, GCash registered full name, yung pangalan ninyo, kung ano nakaregister sa GCash, yun ang ilagay nyo. Then ito, yung Philippines ang pindutin nyo. Mobile number, ilagay nyo yung bagong mobile number nyo. Then dito, all GCash number, ilagay nyo yung lumang GCash kung saan yung inyong GLoan ay doon nakalagay or yung deactivated na account. Then ito na yung yung new, yung kasunod is yung new mobile number. Yung bago na yung verified, fully verified na number na pagtatransferan nyo. Then, what was the email registered to your account? Ilagay nyo yung email kung ano yung email na ginamit nyo doon sa registered account ninyo. Check nyo lang sa email nyo, makikita nyo naman bagay may email ang GCash doon. Ibig sabihin, kung may email yung GCash doon, yun yung inyong GCash na ginagamit. Then dito, pindutin mo lang itong agree. I agree. Kaya, magse-selfie kayo. Selfie holding your valid ID which clearly show the details. Hawak nyo yung ID. Yan. Habang may parang ganito siya. Ito yung ID kumwari. Yan, nakalagang kayo. Dapat kita yung information, Tapos, valid ID issued. Valid government issued ID. Okay? Pipicturean nyo yung anyong valid government issued ID. Okay, valid government issued ID. Ibig sabihin, ito yung mga primary ID. Ito yung mga example, SSS, ID, UMID, driver license, passport, voters, pwede yan, national ID. Yun po yung mga primary natin. Hindi po pwede dyan ang TIN, PhilHealth, secondary ID lang po yun. Ano pa ba mga natin? Mga PRC license, ano po yun? Primary ID rin po yun. SSID, yun dyan po yung mga primary ID natin. Then, pag meron na kayo nun, pindutin nyo lang tong I have attached the valid ID and selfie with my valid ID. Selfie with the valid ID, yun. Nakatouch na. And I understand that GCash can only facilitate the inquiry upon submission. Okay? Then dito, please share what happened to or add other information about your concern. Yan. Itatype nyo na kung ano yung inyong kung ano nangyari. Bakit nga ba na kailangan nyo i-transfer yung lumang account nyo dun sa bagong GCash account. Sabihin nyo kung nawala, yun, nawala na po yung lumang account o kaya deactivated na yung lumang account. Kaya gusto nyo yung i-recover dito sa bagong account. Basta explain nyo na lang. Then, dito sa pag-upload, ayan. Yeah, add files or drop files here. Ayan, pipindutin nyo lang yung mga, yung una, yung hawak mo, nagse-selfie ka na hawak mo yung iyong valid ID, pati yung inyong valid ID. I-attach nyo lang dyan, yan. Picture, kung may picture kayo, attach nyo lang para kagaya nito, yan. Attach lang, example lang po yan na yung ina-attach ko, example lang yan. Then, submit ticket. Yan. Hihintayin nyo po yan ng 1 araw or 24 days. May tatawag po sa inyo na customer service representative. Tatawagan po kayo doon sa inyong bagong GCash number. Kaya po dapat lagi po may signal lang inyong GCash number kasi tatawag po sila para po i-verify lang naman nila. Okay po. And then maghihintay na lang kayo ng instruction ni customer service representative kung kailan matatransfer, kung kailan magiging okay. And then malalaman nyo na kung pag na-transfer na lahat ng account nyo sa bago nyong GCash, malalaman nyo na kung magkano ang inyong GLoan, malalaman nyo na kung magkano ang inyong balance sa GGives, at lahat ng account nyo sa luma, yan na yung makikita nyo diyan. Kung may natira pang balance, ilalagay din po yan ni GCash. Ayun, hopefully po nakatulong sa mga na-deactivate, na wala ang cellphone, hindi nila malaman kung magkano ang kanilang balance sa GLoan. And dun sa dalawa nag-comment, hopefully po mapanood nyo to para mag-guide kayo kung paano nyo malalaman ang inyong balance. Ayan, marami pong salamat.